Negosyo with Joe on Capital 104.3. All right, you're tuned in to Capital 104.3 and welcome back everyone, Of course, guys, we are back on air here at Capital 104.3 with yours truly. This is Joe and this program is called Negosyo with Joe. Ang pag-uusapan po natin, of course, we're going to talk about business, how to start an entrepreneurial setup, how to make your first million, and how to do a business per se. And today specifically, guys, before we officially proceed to our program, magte-thank you muna tayo, Of course, we have to thank all the people who are responsible for making this event possible. Siyempre, una-una, we would like to thank our station manager, Ma'am Chia Ayustay. Ma'am, thank you so much. And of course, our supervisor, Ma'am Rochelle Confessor, our team from the production FM division, Sir Mike Libod, of course, Sir Ron Catillas, Sir Jason Cotauco, of course, Sir Jace, thank you so much. Our associate, Sir Rafael Torres as well. And of course, our engineering team, sila Sir Bright, Sir Ivan, Sir Norvin, Miss Abby, and Sir Emil as well. So thank you so much for making this event possible. That event pala, no? For making this show possible. So alright, so here we go, guys. Sabi ko nga kanina, we are going to talk about business. And today specifically, ang pag-uusapan natin is how to start a burger business. Ayan. Alam nyo, guys, napakaraming, sabi nga namin ni Jason kanina, Raf, we were talking about the burger joints out there. Napakarami na sa mall, napakarami sa mga stalls, but this one I have to personally vouch, no? This one I have to personally endorse because I have tried his burger so many times at so far, hindi ako napapahiya. Okay? So, huwag na tayong patupik-tumpik, guys. Let's introduce our guest for today from Emilia Smash Burgers. Let's do this. Welcome to the show, Sir Slife Angelo Kapangagiran. Sir, magandang hapon. Magandang hapon po. Thank you po sa pag-invite. Ayun, thank you bro for being here on such short notice. Pasensya ka na at medyo rush tayo at last minute. So again, sabi ko nga po, pag-uusapan natin yung burger business for this afternoon. And for those na hindi pa pamilyar, no, Sir Slife, can you tell us paano or ano yung background, ano yung history ng Emilia? And of course, bakit Emilia yung naging name ng burger business niya? Go ahead. So, bali po nag-start siya 2020. Papunta po kasi ako ng abroad. Mm-hmm. Ngayon, nag-pandemic po siya. Tapos, nag-isip ako ng pagkakakitaan ko. Before po ako magpuntang abroad, sobrang hilig ko na pumanood sa YouTube ng mga burger. Mm-hmm. Ngayon po nakapanood ako sa LA po ata, and Smash Burger. Right. Naisip ko po noon before, parang wala pa masyado noong 2020. Pilipinas. Na naglalabas po. Pandemic yan, sir? Pandemic po. Alright. Ngayon po, so ngayon walang hotel na work. Nag-try ako para lang kumita po. Mm-hmm. Before po, ang gamit ko pa noon, wheat bread. So, lahat siya pa square, tapos Japanese loaf bread. Mm-hmm. Tapos na-realize ko, okay gumamit ng potato bun. So, you use potato bun now? Potato bun. Kaya pala masarap. Yes po. Yung sikreto, Jace. Yung pala sikreto niya. Okay, yes, go ahead. After nun, bumalik po ako ng abroad. Then, pagbalik ko po sa abroad, mas nahasa po siguro yung sa kitchen skills, knowledge, nakapag-add ako ng, sabi ko pag uwi ko po mag-open ako ng restaurant po. Ngayon po pag uwi ko, hindi siya ganun kadali financially talaga. Of course. Nag-start po ako online selling sa bahay, deliver ako. This was 2021 po. Pandemic ba? 2020 po, nag-deliver ako. Pero pagbalik ko po abroad, umuwi ako ng 2022. Mm-hmm. Ngayon po, doon ako nag-start ulit. 2022, deliver po, ganyan. Online lang. And then, nagkaroon pa ako ulit ng chance para mag-abroad. Uh-huh. Ngayon, tinake ko po ulit para po makapag-save ng money. Okay, so parang experiment lang to basically, Sir Life. Experiment lang siya. But do you really want to eat? I mean, bakit burger pala yung pinasok mo? Burger po kasi sobrang hilig ko po talaga sa burger. Kaya po, kaso po yung mga burger po kasi dito, mga quarter pounder, of course. Wala pong mga smash burger. Correct. Kaya po, ganun po. Ay, yung name naman, Sir Life? Name po, Emilia. Kasi sir, pag nagbubukas ka ng restaurant, parang medyo mahirap mag-isip ng name. Okay. Ngayon po sir, pag uwi ko, kaya po umuwi kasi namatay yung both grandparents. I'm sorry to hear that. Okay lang po. Kaya po, naisip ko na i-dedicate na lang yung name sa kanila. Para simple lang po. Sino si Emilia? Emiliano po, Emmy. Celia,
Yun po yung name. Pinoy na Pinoy, ah. Opo, ganun. Pinaghalong pangalan ng mga grandparents Opo. mo yung Emilia. Okay. Tapos before po kasi, parang pag-uwi ko nun, ang plano ko po, hindi lang siya burger. Mhm. Pero sa ngayon, focus sa burger. Para po pag nagkaroon ng iba, magkaroon ako ng mga rice meal. Right. Para hindi po, tas gusto ko po kasi parang may mga cocktail drink. Mm. Feeling ko po kasi yung market ko at night. Kaya At yung night po nagbubukas ka ngayon, di ba? Opo, Medyo, late na po, medyo late gabi. na po. So, kaya minsan pag gutom na ako na alas 4, guys. Oo, Hindi pa hindi open pa sila, open. Sir Life. Anyway, so yun yung pinaka-history Ganun lang po ng siya. Simple Emilia Smash Burger. So, Opo. parang nag-gain ka muna na experience Nag-gain po muna. from your work abroad. Work abroad. Anong work mo abroad, sir? Cook po ako. Talagang kusinero ka naman Kusinero pala. po. Yun naman pala. Meron siya talagang experience na magluluto ka. Marunong ka magluto. Dahil pala, paluto tayo ng ibang putahe kay sir. Anyway, so moving forward, sir, Life. It's now 2026. So 2020, then 22, 26. 23, So parang 6 na taon na yung Emilia Smash Burger. Anim na taon. Kamusta naman so far? So far po, okay po talaga siya. Ang ano lang po, ang challenges lang siguro po yung market mo kasi yung burger po parang cravings lang siya. Right. Ngayon po, hindi siya yung pang-araw-araw na gusto ng tao. Ngayon po ang target market mo talaga. Kaya po ako sumali ng bazaar. Right. Kasi po para makita ko kung sino talaga yung tamang tao na bibili. Yun po siya. Ako, for example, Sir Life, di ba? I mean, I'm so sorry to tell my story, guys, to those who are listening. Nakita ko lang kayo, sir, talagang sa online lang, di ba? Sa digital media. So, sabi mo nga, nag-crave ako ng burger that time. So, natsambahan ko po yung Emilia Burgers. And dati sa Quirino Highway pa yata kayo nun, di ba? Tapos sabi ko, sige, sabi mo nga, sir, actually, medyo pihikan kami. Si Raf, pihikan niya si Jason. Actually, pihikan po yung plaza namin sa burger. But, sabi ko sa kanila, parang hindi siya industrial grade. Alam mo yun, hindi lasang karton. So, I'm so sorry. May quality talaga yung dish niya. And you said, sana gawin nating araw-araw. Ngayon, you said you're joining bazaars, food parks. Are you still doing it regularly? Yes po. I did join po every weekends. Okay. Ngayon po, planning kami everyday. Naghanap po kami ng bazaar na may everyday. Sabi po, medyo mahirap kasi kadalasan po talaga ng bazaar. Weekend kasi po yung tao from work, after work ng Friday to Sunday, yun po yung time mag-spend with family. Yes, there's like actually, speaking of family, guys, for those of you tune in on our radio station 104.3 The Capital, nandito po sa studio namin yung kanyang pamilya. Of course, si ma'am, si Mrs. nandyan din, si baby natulog pa, tapos yung anak mo, kapatid mo. Anak ko po. So full support. Kaya ko po naisingit yun for those who are listening to us. Sir, kasi di ba hindi naman pwedeng ikaw lang mag-isa eh. Logistically, in terms of personnel or manpower, punta tayo sa nitty-gritty ng negosyo. Sinong katulong mo? Sino yung taga-luto? Sino yung taga-pamalengke, di ba? Sino taga-inventory? Mga ganun. Ganun po. Ngayon po, ang kasama ko talaga, kapatid ko po and wife, sila po. Ngayon po, sila po yung kapatid ko po kasi culinary graduate din po. Okay. Ngayon po, after niya mag-work, sabi ko, kung mag-work, tulungan mo muna ako. Kaya yun po, kaming dalawa po talaga yung sa kitchen. May sahod. May sahod po. May sahod po. May sahod ka ba? May sahod po. Wala daw. Meron naman daw. So, di ba, very important kasi yung having the right team. So, syempre, yung vision mo sa business. So, ngayon, 6 na taon na kayo, sir, di ba? So, tuloy-tuloy pa rin yan. Ano yung vision mo sa long term? In the next 10 years, Emilia Burgers, sabi ko nga kanina off-air when we were talking, kaya makisabay nung quality, yung lasa nung burger. Hindi sa pag-ano, no? Hindi ako endorser ni Sir's Life, ha? So, ano yung pinaka-gusto mong mangyari, sir, in the long run? Ano yung pinaka-gusto mong vision? In the long run, sir. In the long run po talaga, gusto ko po talagang mag-add pa ng more bazaar po. More bazaar, siguro po, 5 bazaar. Every weekend, kahit wala pong everyday. And then, ngayon po, planning kami magpagawa ng cart for events. Right. For example, we cater po ng weddings, outdoor weddings, or kahit birthdays lang, or office. Basta po ma-cater namin yung mga ganun. Tsaka sana regular talaga yung... kasi yung looking for kami, regular kahit mga clients ng events po. Mamaya po pag-uusapan natin yung... last time po kasi nagkausap ko ni Sir's Life, yun nga magkakaroon siya ng pwesto, di ba? Sa isang mall sa Valenzuela. Ngayon, sir, mag-segue lang ako sa isa pang aspect ng business. Again, for those who just tuned in, welcome to Negosyo with Joe on Capital 104.3. Ang pinaka... essence or pinaka-soul po talaga ng programa natin is to interview, to have guests na merong real-life experience on how to start a business. Ngayon, sir, let's go to the nitty-gritty ng ating negosyo. No? As far as, sir, initial funding or capital expenditure, in your line of business, let's say ganito lang, bahay lang, gaano ka
laki or gaano kaliit, or how much do you really allot so you can start, a operations of a small burger joint? business. Burger business po siguro, first po siguro hanap muna kayo ng ng supplier talaga. Supplier, alright. Para yung costing po hindi Yun, costing. Kasi pag sa totoo lang po ako po nag-grocery talaga sa groceries ng mga beef instead of market sa or mga supermarket sa. And this is real beef, di ba? Yes po. Real, 100%. Lalasahan mo kasi siya eh. Okay. Tapos yung ratio po ganun, kailangan equal yung fat sa lean ng beef. Capital po siguro kung sa siguro sa bahay lang. Siguro po tingin ko po siguro kaya na po ng mga 30,000. 30K lang. O Jace, abano mo na. Sir. Basta po more on ka po. Siguro dapat talaga ka SOCMED. Marketing, boosting sa mga posts. Kasi po kailangan talaga nakikita. Ayan, may tinatype na questions ang ating producer dito, Sir Life, as you can see, no? Ano daw yung, in your case, in the last 6 years, ano daw yung, what are the tips? Or meron bang, of course, tricks that help you with Emilia? Ano ba yung meron ka para maging ganito kasarap, ganito ka-quality yung product? Siguro po wag tipirin. Tapos, quality yung gamitin talaga. Kasi kahit medyo mahal siya, kung quality talaga yung gagamitin mo po, babalikan ka. Kesa po yung titipirin mo yung food. Hindi siya babalikan ng tao po eh. Kasi karaniwan, boss, di ba? Kasi karaniwan nung kaisipan ng karaniwan ng mga tao, magtipid tayo, dapat mura na masarap. Pero yung totohanan lang, di ba? Yung as in real talk, Sir's Life. Kung gusto mo talaga ng quality, value for money siya. Hindi siya cheap or hindi siya mura, pero quality dapat. So, yun ang sikreto mo so far, Jace, to answer your question. Huwag tipirin. So, quotable coach yun, no, Raf, no? So, kung gusto mo mga produktong ibenta na magugustuhan talaga ng tao like myself, number one talaga, huwag tipirin. Naging mahirap ba yun, sir? I mean, in terms of your costing, sa umpisa po. Sa umpisa po talaga. Kasi po, bibili ka ng, mas marami ka pong sa umpisa bibilin. Gamit, packaging. Before po yung packaging namin, di pa po siya ganyan kaganda. Tapos na-realize ko po, kasi maganda yung packaging talaga, niya. maganda yung packaging mo din. Kahit medyo pricey, okay lang. Pero yung price point niya, Raf, yung price point ng Emilia Burgers, actually sabi ko, di ba, if you remember, sir, sabi ko, dagdagan mo yung presyo mo. Oo, naalala ko. One time, umorder ako sa kanya, Raf, Jace, saka Ading. Sabi ko, bro, hindi ka ba lugi? Kasi quality yung bun mo, quality yung cheese, quality rin yung beef. Tapos yung packaging, ang ganda, Ading eh. So sabi ko, sir, okay, pantasan na ng konti. Naalala mo yun? Marami nga rin pong nagsasabi na kahit dagdagan mo ng konti kasi baka lugi ka. Siguro po kasi naisip ko po, dapat mas okay siguro yung wag sobrang mahal para hindi po siya yung at least average na tao, medyo affordable po. Ayan, okay. So far, so good. Napaka-meaty ng ating napaka-meaty ng ating usapin dito on our show. Welcome once again everyone to the show. This is Negosyo with Joe, and of course, ang unang episode natin, ang unang tawag dito, ang unang guest natin for the afternoon is none other than Sir's Life of Emilia Burgers. Ayan, okay. So ito pa, ang next na comments natin dito, guys, of course, coming from na-test na ni Sir Jace, yung ating burger. Sabi dito ng ating producer, Sir's Life, meaty parang burger pa. Ayan, what challenge has really helped you? Ito talaga, before we pause for a song break, Sir Jason, what challenge has really helped you and your negosyo grow? Ayan. Siguro po planning. Planning po. Before ka mag-execute, plano po talaga muna. Medyo po ko rin, may mga regret din na naglabas ka ng pera, dahil pala pinlano mo muna talaga. Ganun po. So planning, kasi first time mo ba, sir? Ayun, yung pala yung tanong ko. Is this your first business? Or talaga nag-try ka na dati? Before po, nag-try ako ng mga clothing. Kasi po yung parent ko may po siya. Mga printing business. So, pero ikaw... Sa food po, ito po yung... First time. Tapos, hindi ka na nag-try ng ibang klase ng food? Hindi na po. Kasi po parang, feeling ko po, wala masyado nagre-release ng mga smash burger. Madami po kasi parang gusto ko po mga sisig, gano'n. Pero ang dami po kasi. Masyadong marami sisig. As yun nga yung burger, medyo niche siya, no? Parang niche market sa Sir's Life, di ba? Parang yun nga, sabi mo kanina, craving siya. Pero, sabi nga, follow-up question doon sa tanong natin kanina. Pero can you say that you wouldn't have grown, more quality, more maganda packaging,
And without those kind of lessons or regrets, sabi ni Sir Jason. Kaya kung walang regret or walang lesson, kailangan talaga yun, no? Totoo po, sir. Kasi kung di mo siya ma-experience sa sarili mo po, kung kinuwento lang sa'yo ng iba na hindi pa nila nararanasan yung naranasan mo, feeling ko kailangan mo na maranasan bago ka matuto talaga po. Ayan, alright. So far, so good. Our conversation is getting a lot of ground. In the meantime, once again, guys, this is Capital 103 Negosyo with Joe, with our guest for today, Sir's Life, Angelo Kapangyarihan of Emilia Burgers. After this song, magbabalik po tayo. But in the meantime, this is The Cure with Friday I'm in Love, only here on the Capital 104.3 FM. At the Capital 104.3. Thank you so much, everyone. Whether you are in Manila, abroad, you can tune in to us. Of course, if you're in Metro Manila, just tune in on your radio frequencies. It's 104.3. Kung kayo naman po ay nasa probinsya, even nasa abroad, you can download our PBS Receiver app. It's on Google Play Store or the Apple App Store. Time now, it's 4:20 in the afternoon. Baka meron kayong birthday greetings ngayon. Punta lang po kayo sa Facebook page namin. Maglalamig tayo ng konti, Sir Raf at Sir Jason. Please visit our Facebook page. It's Capital 104.3. At guest po natin ngayon, of course, mga kamag-anak nito, mga kaibigan mo, sir, sabihin mo, mag-tune in right now. Kung meron po kayong tanong, meron kayong request songs, kindly let us know and we will try to get into them. Anyway, balikan po natin ang ating guest once again. Welcome to the show muli, Sir's Life, Angelo Kapangyarihan of Emilia Burgers. Sir, good afternoon again. Good afternoon po ulit. Ayan, so sige. Ito na po, kanina pinag-uusapan natin, Jace at Sir Raf, yung brief backgrounder, yung mga konting papyaw on how to do a burger business. Ngayon, susugan ko lang, no, i-follow up ko yung question ko kanina, Sir's Life. Yung tanong nga namin, yung kung meron tayong mga valuable, talaga yung mga most valuable lessons that you have learned while managing the burger business, ano-ano yung mga yun? Siguro, unang-una po yung patience po. Dapat talaga patience ka kasi may times talaga na matumal. Right, hindi, right. At part yan ng pag-grow mo as a person at yung negosyo rin po. Mag-grow siya kung patience and plan po talaga. Plan and then execute. I-breakdown ko yung patience. Sige po. If you don't mind me asking, Sir's Life, how young are you? 28 po. 28 lang. Kaedad mo si Jason. And now you have sabi ko nga kanina, successful na agad yan, bro, kasi masarap talaga. So, at 28 years old, Sir's Life, and you've done this business, parang ang hirap maging, di ba, pag bata ka, ang hirap maging patient Parang, di ba? Totoo. Yung mga bata. Parang gusto mo agad makuha yung ROI ka, ganyan. ganun. So, can you give us a specific example kung saan talaga na-test yung pasensya mo, especially in running the business? Siguro po nung di pa kami nag-babazar, online pa lang. Talaga minsan wala. Minsan siguro 4. Pero nung na-realize ko po na parang kailangan ko talaga more on mag-boost. Nagbayad po ako sa online. Nag-ads ka? Nag-ads ako. Mas medyo nakakita na po, mas dumadami na yung followers. Nag-aaway ba kayo ni ma'am? Pag wala kita. Hindi po. Hindi naman po. Oo. Siguro more on ako lang po parang frustrated ka na. I understand. For example po, nag-grocery ka na, malengke ka ng morning kasi maaga po talaga Oo. Ngayon pag uwi mo, wala masyadong benta. Yun po, ganun yung part na parang madadown ka. Pero di naman po siya nagtagal kasi na-realize ko po na part siya ng business. Paano ka mag-grow? Sabi ko nga, bro, as in real life talaga, yung pasensya mo, di ba? Frustrate ka, walang nag-i-inquire, walang bibili. Sa isang araw, zero ka. Di ba? Siyempre, may kang bayarin, bro, di ba? Totoo po, yun pa po. Mga bills talaga. Mga bills mo. Ngayon, yung susunod na tanong ko, sabi mo, online ka, sir, pero yung sa Quirino last time, ano yun? Nestall ba kayo doon? Quirino po, nag-open po talaga kami. Ayun, nag-try okay. po ako doon kung mag-work. Kaso medyo loob po siya. Medyo loob siya. Ngayon po, kailangan mo ng maraming signage, ganyan. Right. Kaso feeling ko po yung market ko, parang hindi ko po na sila yung market ko. Right. Doon po na-realize na siguro instead mag-open ka ng restaurant, try mo muna mag-bazaar. Right. Nag-research po ako Facebook ng mga bazaar paano sumali. Ngayon, ongoing yun. Ongoing na po talaga. Almost a year na po kami. So regular na siya. Regular na po sa talaga. Greenfield Market sa Ortigas po. Yan. So tinatanong ng ating EP, baka makalimutan ko daw tanongin. Ngayon, sir, yung Emilia, saan po yung branch or kung meron man, saan yung ibang branches kung sakali?
As of now po, sa Greenfield pa lang po kami. Pero planning po kami, nag-food tasting na po kami sa isa pa ron. Nice. Along ano rin po, along Ortigas, marami po kasing call center. Parang medyo yun po yung target market call center, maraming nasa condo. Kasi po, dami po nag-jogging sa area na yun. Right. Ngayon po, planning kami mag-add ng 2. And then after po, planning kami yung event po talaga, focus, magpagawa po ng cart na movable. Sir, kapag umu-order ako ngayon, saan nanggagaling? Sa bahay? Ngayon po sa bahay po. Okay. Kasi po pag sa Greenfield medyo malayo po eh. Yes. So, na-obvious tuloy na order ko lagi kasi. Oh. Kasi guys, promise if you are now listening to us, if you're on your way home, Friday pa naman, kakasahod lang, di ba? Anong oras na ba? O yan, 4:30 in the afternoon. Kung nag-crave kayo ng burger, and again, hindi ako nabayaran ni Sir's Life dito Talagang nangyari lang po na suki ako niya. Iba talaga yung quality. Paano nyo na-preserve yun, sir? From operationally speaking, paano ba yung kung paano gawin yung po? consistency ko ba? Paano yung kasi importante yung consistency ng lasa Consistency tsaka po, yung ako po sir kasi yung pag-order ko ng beef, sakto yung kilo na bibilin mo. Dapat sakto lang. Kasi mas okay siyang ibenta ng fresh kaysa i-freezer mo. Kasi po magtutubig po siya. Magtutubig siya. Kaya po mas okay na fresh, maubos first let's say po, sa isang araw, yung 2 kilo mo, 3 kilo, mga ganun po. Tansyahan lang po talaga. At this time, siguro, kabisado mo na. Kabisado na po eh. Before po, masisiraan ka po talaga. Masisiraan talaga. And now, so alam mo na, sa isang araw, ma'am, di ba? Ito yung gagawin natin. Tapos usually ilang araw ba binibilang mo? 1 to 2 days lang yung stock mo, gano'n? Hindi, ang ano ko po, sir, ang beef ko po, everyday po ako nag-grocery talaga. Para po kasi, yun nga po, para fresh po talaga. Sa morning, sakto lang, ubusin ko po. Gano'n. Tsagaan lang po talaga. Tsagaan mo talaga. And siyempre, yung meron ka lang pinipiling klase na, ikaw rin mamimili ng di ba? Kasi, ano yung pag binibili mo ba yun, sir? Buo, tapos pinapag-ground mo na lang? Or dun, sir, halo po. Kahit without mentioning kung sana. So, okay lang po. Yung sekreto. So, halo ginagawa mo. Halo ng fat and yung lean nga po. May percent siya na para pag more on mataba kasi, liliit po yung burger. Nakikita ko minsan sa YouTube yan, di ba? Parang meron palang portioning yan. May taba lang konti, merong lean. So, of course, without disclosing your secret, so meron may secret na... Ganon po siya. So kaya ko naitanong yun, sir, kasi nga yung ating question by our EP, Sir Jace, pwede mo bang sabihin to our listeners na yung Emilia Cheeseburger, yung burgers namin, top-notch to, quality to. High quality yung standard namin. Ano po? Nahihiya si Sir. Humble speaking po. Humble. Humble speaking po. Siguro makakasabay naman po. Hindi ko naman po, yung mga ibang burgers din po, na-try ko na rin po iba, masarap po talaga. Yung iba. Ano po talaga sir, depende siguro sa tao talaga. Depende po. Pero masasabi ko lang po siguro sir, yung lasa nung sa amin, walang kapareho. Siguro po, ganun. Diba, nag-uusap tayo kanina, no, Sir Raps, Jace, tsaka Sir's Life. Nabanggit ko nga, we've tried different burgers sa mall, di ba? Sa mga stalls. Pero natutuwa ako na merong hole in the wall, di ba? Parang small businessman, a small burger joint na ganito kasarap, di ba? Sorry, di sa pag-ano, guys, di ba? Kapag gusto mo ng masarap na pagkain, kita naman sa itsura namin, di ba? Nilaklaki namin dito. We like to eat. And burgers, of course, is a niche food eh. So, kapag hindi masarap yung burger, alam mo yung parang ampaw, alam mo yun, di ba? Hindi mo mababalikan. Hindi mo mababalikan eh. So, tsaka sir, sorry, masingit ko lang po. Kumbaga po, may umorder sa akin ng customer. Nagiging regular ko po siya kahit hindi mo siya pa-orderin ulit. Kahit hindi ko... parang ganun po. Tsaka sir, di po ako mahilig humingi minsan ng bihira po humingi ng parang feedback. Before po siguro na nag-uumpisa ako, parang ano po masasabi niyo sa burger. Importante yan, feedback. Pero kusa po silang, nakakatuwa po kasi kusa silang nag-message. Balikan natin. Bago ko ipasok yung question tungkol sa feedbacking, Sir's Life. Ito, singin natin yung next question before we have our next break, Sir Jason. Disiplina, sir. Kanina na-mention mo yung patience in the business. So how about discipline? How disciplined should you be? Siguro not only as a burger business owner, pero generally sa running a business. Gaano ka-importante yung meron kang disiplina? Siguro po, sa unang-una sa lahat, dapat yung pera ng business. Sa business lang po. Nako, minsan kasi. Pero before po, sa totoo lang, minsan, kumukurot ako pang bills. Kasi kailangan po eh. Yun yung katulong ko, imbis na mangutang sa iba. Okay. Doon na lang po. Pero kailangan mo ibalik po. Siguro po, discipline, kailangan mo ng talagang time po. Time. Sir, kasi parang discipline tsaka patience, parang magkadugtong yan, di ba? So parang hindi ka pwedeng maging disiplinado, even in sports, di ba? Kung hindi ka patient. So,
nag-gets ko, reality, no? Minsan kukurot ka, hihiram ka, di ba? Pero, universally speaking, dapat talaga, sabi mo nga, yung pera ng negosyo, Sa negosyo dun lang yun, no? Dun lang yun. Tama ba yun, ma'am? Nakikinig si Mrs. Minsan ba humihiram para... Tapos, ayun, mamaya po pupuntahan ko yung family side of things. Kasi, hindi ko na mapakita sa video, if you are here in the studio. Buong family po, supportado po si Sir's Life dito as he guest in our show. Ayan, siguro last question, Sir's Life, before we head on out our next break. Ito naman, so far in the last 6 years from 2020 to 2026, ano yung pinakamasaya? What is your happiest or most memorable na experience in running this business? Yung mga ups and downs po talagang part. Pero yung most na masaya ako po, dalawa siguro, sir. Ay, tatlo po. Okay. Siguro yung support ng family mo. And then yung sa bazaar po kasi, hindi ko po akalaing may bibiling artista sa akin. Ganun po. Pinost mo. Pinupost ko. Tapos bumabalik, siya nagdadala na ng more na artista na parang... Huwag ko na bagitin kasi mamaya na Okay, yan lang po. Tapos yung last po, sir, yung ma-invite ako dito. Sa first time ko po kasing ma-invite sa ganito. Next time. Kaya po nagulat ako nung nag-message ka po. Ganun. Wala, Thank you. free burger tayo dyan. Sige lang po. Anyway, alright, so guys, again, it's you're tuned in to Capital 104.3 Negosyo with Joe. Ang sarap na usapan natin, nakakagutom lalo. Pero music break muna tayo. Sir's Life will go back to you in a bit. In the meantime, here is 98 Degrees from 1998. Invisible Man, only here at the Capital 104.3. And we're back here on the Capital 104.3 with yours truly. My name is Joe, guys, and this is Negosyo, wherein we feature young entrepreneurs, small entrepreneurs, even big entrepreneurs, and we try to pick their brains. Ika nga, no, Sir Jason, Sir Raf. So ngayon po, oras natin sa buong Pilipinas, Philippine Standard Time. It's now 4:41 in the afternoon. Ang bilis na oras, guys. Pero ito, speaking of picking a brain, let's even pick the brain more of our guest for today. Of course, none other than our Emilia, burger business owner, Sir's Life. Sir, magandang hapon ulit. Good afternoon po ulit. Ayan, sige, diretso na tayo, sir, sa ating mga gustong katanungan, especially para sa mga interested na mag-start na isang negosyo. So the question that we had off the air earlier, Sir's Life, was, can you take us, kwentuhan mo kami, sir, paano ba yung araw-araw na buhay ng isang burger business owner? Ano ba yung ginagawa mo, pagising mo, tapos, and so on. So go ahead. Okay po. Una po, toothbrush muna. Di ba na po, gising po ng maaga, 3 a.m. po siguro. Punta ako sa palengke. Before po kasi may mga pork belly sandwich. Meron din may before belly. Po. Ngayon po kasi may ibang nag-order sa akin na halal na gusto lang nila yung hindi po nahaluan. Mamalengke po, then magpunta ako ng grocery uwi po ako ng 3 saglit lang po ako, mga 30 minutes lang ako. Okay. After tulog, tapos gising ako ng 9 a.m. Punta po ako sa grocery. And then, online, order ako ng mga kailangan ko po online. Packaging, iba't ibang packaging po, ay paper bag. Right. And then, Palala Move. Then, around lunch po kain. Then, 2 p.m. magpe-prep. 2 p.m. prep. And then, open po ng 4 p.m. 4 p.m. and then, hanggang po kami, 11 p.m. Sir, singit ko lang, sabi nga ni Sir Jace kanina, tatay ka pa, sir, di ba? Ayun po. You are a husband and you are a father. Yun po pala, nalimutan nyo. Nakalimutan, sorry po. Lagot ka kay Mrs. Yun po pala, pagkagising, pagkatas ko pong mamalingki ng madaling araw, uwi, tulog po ako, and then, bago ako mamalingki sa grocery po, madalas po ako niyang saing na. Magpe-prep ako ng kakainin po nila. Ay, ikaw pa rin nagluluto? Oo, ganun. Kasi po yung wife ko po, siya, breastfeeding po kasi yung baby. Right. Pero yung wife ko po may workshop before. Ngayon, siyempre. Ngayon po, medyo po siya po. So talagang, parang ito yung no? Ito yung karibal. Po, ganun. Ganun ba? Tama ba, mama? Yung karibal mo sa time nyo kay daddy tsaka kay husband is yung business. Anyway, so moving forward. Ito nga po, kanina sabi mo, sir, yung routine mo everyday. Gusto namin malaman, ano ba yung, siyempre, good habits na develop mo over time as you run this business? Good habits po, siguro naging mas discipline ako. Yun talaga. Discipline po talaga. Wala rin pong bisyo, kaya more on lang, yun po, hatid sa school, tas uwi, pahinga, tas yun po, benta burger.
Ayun. Tapos ito na yung siguro gusto malaman ng mga listeners natin na one of the most important aspects of running a business, Sir's Life. Sales. Ayan, Sir. Sales talaga. Kasi if you don't know how to sell, kahit gaano kaganda yung produkto mo, di ba, sir? Paano mo siya... So, how, of course, sabi mo kanina, nagkaroon ka ng challenges in selling your product. Ngayon, na-realize mo gaano talaga ka-importante ang sales. Tapos, kailangan ba natin mag-marketing or advertising? So, anong strategy mo, sir, ngayon? Ngayon po talaga, social media po talaga sobrang, yun talaga yung pinakauna na dapat focus ka ron, mag-invest ka talaga, kahit gumastos ka po, okay lang. Kasi yun talaga yung aangat sa'yo, sir. Right. Makita ka kasi di ka naman alam ng tao nagbibenta ka sa bahay, yun yung malalaman nila na, ay, meron pa rin ito sa Quezon City, ganun. Most of the time po kasi sa Makati, sa malls, yun po, social media po, invest ka talaga ron. And then, sali ka ng mga bazaar po. Bazaar kasi kahit medyo hassle kasi hakot, set up pa uwi, set up ulit. Pero ganun po talaga pagka gusto mo talaga yung ginagawa mo. Mapapagod ka pero masaya ka naman. Ay, masaya po talaga. Yun actually yung nasa script ko kanina, Sir's Life, no? Talaga mo gusto mo to? I mean, it's a common question if you are an entrepreneur. Kailangan ba na love mo or passion mo yung pinasok mong negosyo or yung ginagawa mo? Para sa'yo, dapat ba ganun? Talagang gusto mo siya or love mo siya? Sa totoo lang, sir, pag love mo talagang ginagawa mo, ano talaga, sir, hindi ka tatama rin eh. Kahit mo napapagod ako, may ginawa ako before po, nag-try ako mag-edit sa online. Parang VA po, medyo, parang hindi ko po gusto kahit sabihin mo medyo okay yung sahod. Right. Talagang hinanap ko po yung pagluluto. Kasi po yun po, medyo matagal sa abroad. 4 years po ako ron eh. Sir, matanong ko, masingit ko lang, no? Ilan kayo magkakapatid sa pamilya? 2 po. Pero may kapatid po ako sa una. So 3 kayo. Pero dito sa nuclear family mo, dalawa panganay ka? Panganay po ako. Pinapara mo ba yung kapatid mo? Hindi po. Graduate na siya. Graduate na. Pero, parents ko po Okay. Ito naman, medyo mag-dive in tayo, Sir Raf, Sir Jay, sa little personal life mo kasi siguro yung business side natin, napiganan natin si Sir's Life eh. Ito naman, meron ka pa daw time para hobby or toys, comics, or basketball or sports, meron ka pa bang time para doon? Sir, you are an entrepreneur, you're a business owner, operating on your own, tapos you have kids, you have a wife. Kaya pa ba? Kaya po. Ganito po siya. Pagka parating na po yung bills, di na po ako masyado nag-hobby. Pagka malayo pa, doon po ako nag-basketball. Sobrang hilig ko po mag-basketball. Ayun, okay. So parating na yung bills. Pag parating na po, ipunin mo muna. Para hindi ka po maipit. Okay, so pag parating na, so mga 20 na, kaya 25 na, wala nang hobby. Wala na po. So tutok ka sa negosyo. Pagka wala pa yung due date mo. Ayan. Pwede ka, may time pa po. May time naman po, may time. Family, at saka yung family po more on, sila po talaga kaysa hobby. Family na lang. Gaano ka-importante, sir, speaking of family, gaano ka-importante na naiintindihan or very supportive yung family mo? Kasi di ba, kanina kinukumpit yung oras mo sa isang araw, 24 oras, parang pachi-pachi, di ba? Konti lang po yung tulog mo talaga. Konti tulog mo. Tapos, gaano kahalaga that your family understands what you're trying to do, yung talagang gusto mong ma-achieve yung sa negosyo. Importante ba yun? Or, insensitive na ba sila? Can you take us through that mindset? Sobrang importante po kasi pag di ka na-supportahan po, feeling mo, sa totoo lang po sa una, sila po yung sila yung una nakatikim. Kung masarap ba? O okay ba? Okay ba ibenta? Ganun po. Sila po talaga. Kaya po, tsaka po yun, nakatulong din yung parents ko before. Kasi po yung financially din, medyo support. Nabalik mo na, sir? Nabalik naman. Di lahat pa. May kulang pa po. Pati na lang. Kulang pa. So yun nga, how supportive are they? Ginigising ka ba rin, wag daddy, o hindi ka pa gumigising alas 3? Support po sa ganun. Sobrang supportive ba? Hiwalay na po kasi ako ng bahay po eh. Okay. Pero, yung si wife, tsaka yung anak mo, gano'n sila ka-supportive? Sobra. Minsan po, bibisita sila dun sa bazaar namin. Nagulat na namin, darating sila pag ganun po. So, ibig sabihin, sir, ikaw mismo yung nasa bazaar pag umorder ako. Ikaw nagluluto. Opo, kami po ng kapatid ko. Pag wala ako, sir, minsan po kasi, nagbabiyahe ako minsan. Kaya po minsan, pero po ngayon madalas, so, ako na po yung... Pag minsan order ako, si Utol kapatid lang. Kapatid ko. Consistent naman siya. Consistent naman siya. Magaling. Magaling naman si sister no? Magaling. Ayan, sir, ito po. Siguro last 2 questions, Sir Jason, Sir Raf. It's now 4:15 in the afternoon. What is something siguro, sir, na 2 questions na lang. What is something you wish you did better? Or siguro you will do better
with Emilia Smash Burgers? Lahat ng pinagdaanan ko, sir, ano siya, parang inabsorb ko talaga. Enjoy ko. Pero yung isang regret lang, siguro, yun nga, planning po talaga. Dapat po pala, nag-bazaar muna ako. Na before nag-open, before po kasi di ba pa nag-open kami, nag-try kung mag-work. So, marami masyadong nag-invest ka ng pera po dun eh. Pero kung sa bazaar po talaga, hindi siya ganun kalaki, sir. Yun po pala pag nag-bazaar po, hindi ganun kalaki yung kailangan na amount talaga. Really? Hindi po siya, kaya po siya ng, for example, yung kahit yung minimum wage kung single ka naman, ganun. Kung single ka naman, kaya po. Pero kung may family, medyo bigat. bigat po talaga. Bigat. Ilan naman ako, sir? Dalawa. Dalawa na sila. Okay. So, si baby lang, taon na ba si baby? Ano na po, 6 months. Laki Isa baby. po, 7 months. Malaki nga po, malaki. Baby. Ano yung pata? Isingit ka. Siguro, sa burger. Hindi, joke lang. Isingit ko lang tong, sir. Nakalimutan ko tanungin kanina. You said na sumampa ka, sir. Nagbarko ka ba, sir? Or Hindi po, land. Land po. Paano nakatulong yun, sir? Or anong knowledge, anong wisdom, anong klase, anong napulot mo abroad na nakatulong dito sa Emilia? Sir, una po siguro personally sa akin, nung nag-abroad ako, mas nag-ano ako na medyo fluent ako magsalita sa English ng konti. Parang diretso ako magsalita sa sir. Tapos medyo confidence po talaga. Kasi sa line po, sigaw-sigawan ka. Pagka mali, ganun po talaga. Doon minsan po nga, parang may iyak ka po eh. Kasi personal, minsan po, parang alam mo personal, pero hindi. Minsan po kasi sobrang... Saan ba, sir? Matanong ko lang. Sa ano po ako? Sa Florida po. Florida. Sa US. po. Florida po. Yun po. Tapos sa business po, nakatulong siya kasi sa kitchen-wise po talaga. Sa knowledge, sa skills, nakatulong po. Strict ba sila dun, sir? Opo, strict po. Sanitation. Lagi po talaga, may mag-check weekly. Weekly po. Gano'n ka ba katagal, sir? I mean, ano bang ilang buwan, tapos sakay ka ulit? 1 year po ako, and then umuwi ako ng 2022. Then bumalik ako, siguro 4 years po lahat. Saan restaurant ba yan? Or hotel diner? po, hotel. Hotel and resort. Nice, Resort po siya. Malapit sa beach. Sa Florida? Florida po kasi. Malapit na po siya sa Mexico. Miami ba yan? Hindi po, ano po, Santa Rosa yung pangalan. Medyo malapit sa Jacksonville. Jacksonville. Santa Rosa, Laguna. Pukala ko din po dati. Anyway, so yun nga, sir. So, malaking tulong talaga para sa iyo. Malaking tulong po talaga. Yung experience mo sa kitchen, sa hotel. Sa hotel. Ay, may pitch yung mga kusinero dyan, sir. Hindi naman po. May Asia naman po eh. Mababait. Pero yung talaga trabaho. Yun po talaga. Trabaho po talaga. Sisigawan ka pero hindi personal. Hindi naman po personal. Talagang ano ka lang, i-build ka nila para siguro pag ikaw naman yung magli-lead, yun po. So, sobrang kaya nakatulong siya. Character development. Kaya siguro patient kaya po ganun, no. So, ma-advise mo rin sa mga tao, magtrabaho mo na gano'n. Siguro po, hindi naman po. Isingit ko lang yun kasi nga, our final question is now 4:52 in the afternoon, and you're still tuned into Negosyo with Joe here on Capital 101.43. Ang pinaka-last question po natin para sa ating guest ngayong hapong ito na si Sir Life of Emilia Burger. Anong payo, sir, o anong mga payo ang maibibigay mo sa mga gustong magtayo ng burger business, of course, without competing with joke lang. Okay lang po yung kahit magtayo sila. Generally po, in starting a business, anong mga advice or specific advice na pwede mo ibigay, sir? Go ahead, sir. Siguro po unang-una kung nag-work ka, ipon ka muna, ipon. Pag may gusto kang gawin mo agad po talaga. Kasi yung mga tao po, daming tao sa mundo ngayon, yung mga naiisip din nila yan. Kasi siguro, paunahan na lang talaga mo minsan eh. So, tao lang po, paunahan na lang eh. Ayun, tapos, ipon ka, invest mo, invest na luho, invest ka na lang po. Then, kung burger naman po siguro, find siguro na the right, supplier talaga. Na mas, marami po dyan nagbibenta, pero may mga mas mababa pa yung binibenta. Pero kung sa business talaga, discipline po kailangan. Nakapatay pala yung mic. Sorry. Sir, siguro i-follow question ko lang. Siyempre, hindi mo muna alam lahat to, di ba? Hindi po. Wala kang, meron akong binasa. Ayun po pala. Did you study first? Hindi po. Ano po siguro? Learn on the fly, parang gano'n. Oo, parang gano'n. Ano po kasi, parang culinary graduate po. Okay. Siguro po, dapat tanggapin mo yung mga, siyempre po, trial and error sa umpisa. Yes. Medyo di masarap, maalat. Okay lang yan, medyo gagastos, pero okay lang. Hanggang sa makuha mo naman po yung gusto mo talaga na lasa or kung sa
sabihin po natin sa damit, maraming damit na dyan, nag-float line. Pero kung yung damit mo mag-stand out, siguro yung niche mo, yun po, find your niche po talaga siguro. Alright, Yun po. okay. So Thank siguro, you. ang bilis ng oras, bro, Boss Life, Sir Jason, Sir Raf, 4:54 na ng hapon. Panghabol na lang, panghulit siguro na lang, Sir's Life. Shoutout syempre, at thank you kung sino man gusto mong pasalamatan. Thank you. Sino gusto mong batiin, at baka may request kang kanta, baka maisingit pa natin before we move on to our next show. And of course, the family's listening. Gising na si baby. So sige sir, the floor is yours. Gusto mong pasalamatan, batiin, and go ahead. Sige po. Shoutout po sa family na thankful ako tumutulong, sumusuporta, and yun po, shoutout sa mga friends, tas yung shoutout din po sa mga customers ko na regular customers. Sana balik-balikan. And pwede po ba sir? Sana if yung parang promote po, okay lang ba sir? Of course. Okay lang Please promote Facebook page or ano bang gusto mo? Go promote your business. You can check us sa Emilia Manila sa IG and Facebook. And then, nag-cater na po kami ng weddings, event, office work, or birthdays. Yan po. Facebook page, sir? Yan. Facebook page, Emilia po. Emilia Alright. Manila. And with that said, again, thank you so much. Thank you so much po. Thank you so much. Ayan. Maraming salamat po sa ating naging panauhin ngayong hapong ito. Negosyo with Joe with Sir's Life, Angelo Kapangyarihan of Emilia Smash Burgers. Napakasarap po, guys. I mean, I could personally vouch for him. Na super sarap po talaga ng kanyang burgers. Sir Jace and of course Sir Rafton also vouch for that. So again, thank you, sir. Thank you po. Pwede mo mag-request ng kanta, sir? Sige, sir. Anong gusto mo request? Sir. Sige, habang hinanap po natin yan again, for those of you guys tuned in, this is Negosyo with Joe. Every Fridays po ito from 4 p.m. to 5 p.m. Habang hinahanap po ni Sir Slice, Sir Jace ang kanyang kanta na itatype natin dito. Huwag po kayong mag-atubili. Please follow us again every Fridays 4 p.m. to 5 p.m. on your radio frequency 104.3. Kung meron man po kayong meron kayong sige sir, anong sir? Biyahe po. Biyahe. Giro. Meron ba tayo yan, Jace? Para po yan sa Wala, sir. Wala kang option 2. Wala ba? Sige. Ano lang, sir? Sige ba. Go ahead. So, meron din po tayong BBS receiver app. Meron ka pang 30 seconds, sir, bago our next song. Sige, anong kanta mo gusto mo? Medyo luma na konti. Luma, sir. In My Dreams na lang, sir. In My Dreams. Sino ba itong kanta? Rio Ayun. Speedwagon. Meron tayo niya, I believe. Rio, ayan. Anyway, sige, mamaya namin sige. Thank you. In the meantime, that's it for our show today. Thank you so much to our staff, of course, Sir Jace, Sir Raf, our engineering team, our producer, of course, Sir Jason Cotauco, our floor director, Sir Rafael Torres, our technicians, of course, Sir Bright Lista, Sir Gian Condino, and that's it. My name is Joe Fernandez. Until next time, this has been Negosyo with Joe on Capital 104.3. Thank you, sir. Thank you po. Negosyo with Joe. Paano ba magsimula ng negosyo? What are the do's and don'ts? How do you grow your money? Get a real-life guide from authorities in the industry. Tune in to Negosyo with Joe. Negosyo with Joe. Fridays 4 to 5 p.m. Only here on Capital 104.3. Negosyo with Joe.